Natapos na ang unang araw ng pagbisita ni Donald Trump sa China at nagdala ito ng maraming sorpresa. Pinuri ni Donald Trump ang pagkikita nila ni Xi Jinping at sinabi na nagkasundo silang kailangan may gawin tungkol sa Iran, panatiling bukas ang kipot ng Hormuz at malaya ang pandaigdigang kalakalan. Ngunit hindi pa rin natin alam ang eksaktong detalye ng mga isyong dahilan ng pagpunta ni Trump sa China at pagdala niya ng 17 top managers ng malalaking kumpanyano. Pero narinig natin ang hindi tinagong banta. Mismong sinabi ni Xi Jinping kay Donald Trump na maaari magdulot ng hayagang digmaan sa Amerika at China ang isyu ng Taiwan kung hindi magbibigay ng konsesyon si Trump. At isa pa, hinikayat din ng leader ng China si Trump na magtulungan sila upang maiwasan ang kanilang mga bansa ang mahulog sa bitag ng Thucydides. Ipapaliwanag ko pa ito. Magbigay tayo ng buod ng unang araw ng opisyal na pagbisita ni Donald Trump sa China. Ako si Alexei Pichi. Pag-usapan natin ito ng magkasama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa YouTube channel na ito, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pichi News, nasa video description ang link. Kaya nagkita ngayon sina Donald Trump at Xi Jinping sa Beijing. Maagang dumating ang presidente ng Estados Unidos sa Tiananmen Square sa Beijing, kung saan nagsimula ang kanyang pagpupulong kasama ang pinuno ng China na si Xi Jinping. Mainit na binati ng leader ng China ang presidente ng Estados Unidos sa pakikipagkamay. Agad ipinakita ang kanyang kapangyarihan. Hayagang hindi binitiwan ni Xi Jinping ang kamay ni Donald Trump. At matagal niyang hinawakan ito para mapanerview si Trump at nagtagumpay siya dahil medyo nataranta si Trump. Sa biyahe ni Trump, sinamahan siya ng mga miyembro ng kanyang security at economic team, tulad din na US Secretary of State Marco Rubio, Pentagon Chief Pete Hegseth, Trade Representative Jamieson Greer at US Treasury Head Scott Bessent. Bukod sa mga kinatawan ng administrasyon ni Trump, naroon din sa kaganapan ang mga delegasyon ng mga punong ehekutibo ng mga kumpanya, kabilang si Jensen Huang ng Nvidia, Tim Cook ng Apple, at syempre si Elon Musk ay nandoon din. Sa madaling salita, tuloy ang mga negosasyon. Ang una na binanggit ni Xi Jinping sa Amerikanong presidente sa Great Hall of the People sa Beijing ay hindi tungkol sa kalakalan o Iran, kundi sa Taiwan at banta ng digmaan. Sinabi niya ito at na yon ay direktang iko-quote mula sa opisyal na pahayag ng China. Kung ang isyong ito ay hindi maresolba ng tama, maaring magkaroon ng sagupaan o kahit labanan sa pagitan ng dalawang bansa na maglalagay sa ugnayan ng China at Amerika sa napakadelikadong kalagayan. Oo mga kaibigan, agad na kinuha ni Xi Jinping ang inisyatiba at ipinakita na siyang magtatakda ng agenda. At pansinin ninyo kung anong mga termino ang ginagamit ni Xi Jinping. Sagupaan o kahit labanan. Hindi ito diplomatikong eufemismo, kundi direktang babala harap ng Pangulo ng Estados Unidos. Mahalagang tandaan na hindi ito ang una. Noong Hunyo, binanggit na rin ni Xi Jinping ang kaparehong bagay kay Trump sa isang tawag. Dati, sa telepono lang ito. Ngayon, personal na sa Beijing sa unang minuto na makasaysayang summit ng mga leader ng dalawang superpower. Gusto ng Beijing na marinig ito ng buong mundo at narinig na ito ng buong mundo. Nagbanta ang China ng digmaan sa Estados Unidos kung magkamali si Trump sa Taiwan issue. Sa totoo lang, gusto ni Xi Jinping na maintindihan ni Trump na ang Taiwan ay isang issue na maaring magpatibay o magwasak ng relasyon ng Amerika at China. Ang panawagan niya kay Trump na magpakita ng iba yung pag-iingat ay hindi dapat maliitin. May idadagdag pa akong mahalagang detalye. Ayon sa bersyon ng White House, pagkatapos ng pagpupulong, hindi man lang nabanggit ang Taiwan. Ibig sabihin, hindi nagkasundo ang dalawang leader sa isyong ito. Nagsalita si Xi Jinping, nakinig si Trump pero wala siyang ipinangako sa publiko. Ito na ang naging sagot. Ngayon, tuklasin natin kung bakit mainit ang issue ng Taiwan sa agenda ngayon. Nag-alala ang Taiwan sa summit ni Trump sa China dahil nakataya ang 14 na bilyon sa mga kasunduan sa armas ng Amerika. Bago umalis si Trump sa Washington, sinabi niya sa media na plano niyang pag-usapan ng armas na ibebenta sa Taiwan kay Xi Jinping. Hindi pa talaga ito nangyari noon. Siya lang ang unang Amerikanong presidente na hayagang nagsabing kokonsulta siya sa Beijing tungkol sa pagbibigay ng armas sa Taipei.
Ulitin ko, parang sinabi ni Trump na kakausapin niya si Putin tungkol sa armas na ibebenta sa Ukraine. Kakausapin ko ang leader ng Iran tungkol sa armas na pwedeng ibenta ng Estados Unidos sa Israel. Reaksyon sa Taiwan, malinaw na pagkabahala. Pangalawa, ang mga reserbang militar ng Amerika ay critical na nauubos dahil sa digmaan laban sa Iran. Ngayon, sumusulat ang Center for Strategic and International Studies, CP. Hindi na sapat ang critical na munisyon sa mga arsenal ng Amerika laban sa kalabang gaya ng China at ilang taon pa bago maibalik sa antas bago ang digmaan ang mga reserba. Ibig sabihin kung kumilos ang China sa Taiwan na yon, sasagot ang Estados Unidos kahit halos walang laman ang kanilang mga bodega. Alam ito na Beijing, Xi Jinping at Trump kaya maingat sila sa kanilang pampublikong pahayag. Ikatlo na ito, naghahanda na ang Taiwan sa pinakamalala. Inaprubahan ng oposisyong parlamento ng isla ang dagdag na $25 bilyong para sa depensa. Akala mo marami na, pero mas mababa pa ito sa hinihingi ng gobyerno na 40 bilyon. Kapansin-pansin na hindi na lang umaasa ang Taipei sa seguridad ng Amerika at nagsisimula na magtayo ng sariling depensa. Ngayon naman tungkol sa Iran kasi alam mo, kung wala ito, syempre, hindi mo talaga maiintindihan sina Trump at Xi Jinping. Ayon sa opisyal na mga ulat, nagkasundo sina Trump at Xi Jinping na dapat bukas ang kipot ng Hormuz para sa malayang daloy ng enerhiya. Ito ang unang magkasanib na pahayag ng dalawang lider ukol sa isyu ng Iran. At agad, isang mahalagang detalye. Nagpakita ng interes si Xi Jinping sa pagbili ng langis mula Amerika upang mabawasan ang pagdepende ng China sa kipot ng Hormuz at, higit sa lahat, sa Iran. Ipapaliwanag ko ng simple. Sabi ng China kay Trump, pwede naming buksan ang kipot ng Hormuz. Pipilitin naming idin ang Iran sa pamamagitan ng diplomasya pero ibigay ninyo sa amin ang inyong langis. At syempre, alam natin kung paano makipagnegosasyon ang China, siguradong hihingi sila ng malalaking diskwento. Aminin din na ito ay geopolitical na negosasyon na maaaring makinabang ang dalawang panig. Kung matuloy ang plano, nararapat bigyan ng kredito si Donald Trump. Sa State Bank Web, sinabi ni Xi Jinping na ang Amerika at China ang pinakamahalagang bilateral na ugnayan sa mundo at dapat silang magkapartner, hindi magkakalaban. Партнерами, а не соперниками. Maganda pakinggan pero ganito rin ang sinasabi tuwing may summit nitong nakaraang 20 taon. Pagkatapos, nagsisimula ang detalye at negosasyon at lumalabas na hindi pala ganoon kadali. At dito nagsisimula ang pinakakapanapanabik na bahagi dahil binanggit na yon ni Xi Jinping ang paksa ng Thucydides trap. Ito ay isang makasaysayang prinsipyo na nagsasabing ang isang umuusbong na kapangyarihan at isang humihinang o papalubog na kapangyarihan ay halos tiyak na hahantong sa digmaan. Ito ang hinihiling ni Xi Jinping kay Trump na parang nagtatanong kung kayang iwasan ng US at China ang patibong na ito. Tiwala ang Sina na bumabagsak ang Estados Unidos habang sila ay umangat, kaya sabi ni Xi Jinping, pwede tayong pumili ng ibang landas. Pero para mangyari yon, igalan nyo ang aming mga pulang linya, lalo na sa Taiwan. At kahit na parang kakaiba pakinggan, sinabi na ni Trump na napakakapakipakinabang ng naging pagpupulong. Nasa hinaharap pa ang pangunahing negosasyon sa kalakalan at pagbubukas ng merkado ng China para sa mga kumpanyang Amerikano. Pero inimbitahan na ni Trump si Xi Jinping sa Washington sa ika-24 ng Setyembre. Ano ang naging resulta ng unang araw ng pagbisita ni Donald Trump, inuulit ko, ng opisyal na bahagi ng pagbisita ni Donald Trump sa China? Inanunsyo ang mga kasunduang pangkalakalan ngunit hindi ibinunyag ang mga detalye. Tungkol sa Iran, may magkasanib na pahayag sa kipot ng Hormuz at malaking bagay na rin yon. Walang naging kasunduan tungkol sa Taiwan, ngunit lalong tumitindi ang issue. Dayunpaman, may tinatagong tusong hakbang si Trump. Ang pagbibigay daan kay Xi Jinping ay maaring magdulot ng ilang kritisismo sa Taiwan o sa kanilang presidente o tahimik na pagsang-ayon na huwag ituloy ang susunod ng malaking bentahan ng armas. Ngunit ito ang simula ng pagbagsak ng lakas ng Amerika sa reyon. Tuloy pa ang negosasyon at makikita natin ang resulta based sa aksyon, hindi salita. Sa parehong panahon, makapangyarihan ang salita ng leader ng China dahil malinaw na tinatanggap niya si Donald Trump mula sa posisyon ng lakas, hindi kahinaan. Dahil dito, ang mundo ay tutok sa summit na ito. Abangan natin ang sasabihin ni Trump pag-uwi niya. Dito ko natatapusin. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like.
Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, may kasunod pa.